May katotohanan kaya na meron daw nagaganap na korupsyon at mga anomalya sa pagpapatayo ng bagong Pasig City Hall na nagkakahalaga ng 9.6 billion pesos? Tara, pag-usapan natin. What's up sa inyong lahat mga kaparing, bago ang lahat, don't forget to like and subscribe. Pakihit na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga bago nating uploads. At ngayon, pero bago ang lahat, pakifollow na rin po ang ating Facebook page na Mr. Realytics. At ngayon, so eto nga po, ang laging binabato ng mga kalaban ni Mayor Vico sa kanya na meron daw pong nagaganap na korupsyon o mga anomalya sa pagpapatayo daw ng bagong Pasig City Hall. At kung inyong matatandaan, yung asawa po ni Ma'am Diskaya, kung saan sinabi niya mismo na yung 9.6 billion daw, marami ka na raw maipapatayo doon na iba't ibang mga infrastructure. Meron pang mga ibinabato kay Mayor Vico, yung mga kalaban niya. Meron daw pong halong korupsyon ang pagpapatayo daw po ng bagong Pasig City Hall. Kumbaga, ayon sa mga kalaban niya, hindi daw dapat aabutin ng mahigit 10 bilyon ang pagpapatayo daw ng Pasig City Hall. Kumbaga, sabi nila, dapat daw nasa estimated 3 to 4 billion lamang daw dapat yan. So basically, meron daw nagaganap na korupsyon. Pero eto, nagpaliwanag po mismo si Mayor Vico. Sinabi niya, sinagot niyang lahat ng mga binabatikos o mga binabatong hindi magaganda patungkol nga po sa proyekto ng bagong Pasig City Hall. Ito, panoorin po natin. Yan ang tanong eh. Kasi kung politika lang naman, I don't think that's valid criticism. But, we're very open to questions. In fact, lagi ko nga Mayor Vico, ang tanong kasi is, why did you prioritize that over housing? Okay, go ahead. We didn't prioritize that. In fact, yung yung nakalaan na pondo para dyan, galing yan sa mga natipid sa procurement dahil wala nang kickback. Yan lang po yun. So, walang program na nabawasan ng budget. Walang sektor na nabawasan ng budget. But we were able to... Ito nga po yung sinasabi po natin mga kaparing na umabot na po sa 20 billion pesos yung natipid na budget ng Pasig dahil sa pamumuno ni Mayor Vico. Diba, inaabot nga po. So hindi ho posible, diba? Hindi ho posible na yung budget po na ginamit doon ay galing nga po dahil sa mga natitipid nga po ng LGU. Kaya hindi ko maintindihan talaga sa mga kalaban ni Mayor Vico o ano yung mga benepisyong at tatanggap ng mga tao dito sa Pasig ay nagpatuloy pa rin naman po sa kabila ng napakalaking proyekto, di ba, ng Pasig. Without any debt, walang utang, walang nabawasan na budget sa ibang project, nabuo namin yung 9 billion para sa redevelopment ng 2 hectares. Just to remind everyone po, hindi po ito City Hall building lang. May kasama itong road network, infrastructure network, may kasama po itong plaza, may kasama po itong 3 tower na may senior citizen center, may health facilities including laboratories. So hindi ito City Hall lang na opisina lang. Lahat ng... So ito po yung binabato ng mga kalaban niya. Sabi nila, bakit ka magpapatayo ng City Hall na napakalaki-laki? Diba? Malinaw na po, sinabi ni Mayor Vico. Pinagsama-sama na po doon iisa. At bukod dyan, napakatibay ng mga materialis na ginamit nila dahil gusto nga ni Mayor Vico ay tatagal ang infrastructure na ito ng halos 100 taon. So, sinisiguro po nila na hindi nila titipirin yung mga materialis na gagamitin para tumagal ito ng ilang pang mga dekada, 100 years. Kumbaga, magagamit pa ito ng mga susunod pang mga henerasyon. Diba? Kasi aanihin mo ang pagpapatayo ng napakatipid na City Hall. City Hall lang pero napakadaling masira. Nakita namin problema in the last 6 years pagdating sa gobyerno ng Pasig. Have you been sitting on a smart business idea and need to get it online? Ito yung solusyon. We're talking about 2 hectares of redevelopment here. So technically, it's 2 hectares of Pasig City Service. That's what it should be called. Right? Yeah, siguro kung may mali po kami, Ma'am Karen, baka yung pangalan yung project title, baka yun yung mali. Kasi yung project title, New Pasig City Hall parang ganun yung project title. But sa totoo, again, may kasama siyang laboratories,
health services, health facilities. So in retrospect, yung project title siguro yung dapat mas dinitalya namin. Babaguhin mo na Hindi yun. na namin naisip yun nung time na yun. Basta inisip namin, paplano natin ng maayos. Anyway, nandun naman po. I think this is probably the most transparent project in the history of our city. Kasi lahat nakikita, yung kontrata, i-google nyo lang po, makikita nyo na. I have a fairly detailed breakdown of the costing, the procurement process. We explained, it's on my YouTube channel. And then when the bill of quantity, this is a design and build project. So when the bill of quantities is already available, we will also release that. So this is going to be we have been very transparent. And I think that the people appreciate this. Yung mga marami lang sinasabing kung ano-ano, medyo halata naman na politically motivated. Kasi pag hindi politically motivated, sinasagot naman namin and the people have a right to ask. Well, yes, true po ito. Diba? Sino po ba yung mga taong pumupuna sa mga proyekto ni Mayor Vico gaya ng Pasig City Hall? Yung asawa po ni Ma'am Sara Diskaya, si Attorney Ian Siana, isa po sa mga kalaban ni Mayor Vico. Sila po ang palaging pumupuna sa City Hall na ito. Even po, si Ma'am Sara Diskaya, minsan na rin po niyang itong pinuna. Sinabi niya, bakit ang uunahin ng City Hall kesa po sa mga ospital? Diba, bakit pa? Sabi nga ni Atty. Ian Sia, bakit ang uunahin ng City Hall kesa sa ospital, kesa sa mga pabahay? Even ang asawa ni Ma'am Sara Diskaya, diba, sabi niya, sa 9 billion na yun, marami ka na rin may papatayong proyekto. So, sino-sino po yung mga pumuna? Mga kalaban lang din po ni Mayor Vico sa politika. Malinaw na nga po ang pagpapaliwanag ni Mayor Vico, transparency. Kung may mga gusto kang malaman about nga po sa Pasig City, pwede mo naman i-google lalabas naman po dun. Even nasa YouTube channel po ito ni Mayor Vico. So napakadali lang, kung bukas lang yung isipan mo, kung open-minded ka, kung hindi mo pinapairal yung galit mo sa kalaban mo, malalaman mo po kung anong totoo, 'di ba? Maraming way para malaman kasi transparency. Bukas po ito sa lahat. Okay, pwede mo i-google. Pwede mong bisitahin ang YouTube channel ni Mayor Vico kung saan nandun na po lahat, ay paliwanag na po lahat. So, that's why hindi sinasagot ni Mayor Vico yung mga banat ng mga taong ito. Kasi nga po, alam niya na ito ay parte lamang ng politika. 'Di ba? Political motivated lamang po ito. Bukod doon, sino pa? Yung mga supporters din po ng mga kandidatong ito. Kaso hindi natin alam kung totoong mga tao pa talaga kasi nga po nakalock yung mga profile at ginawa yung mga account sa parehong taon, parehong buwan at parehong araw. So hindi po natin malalaman kung mga tao po ba ito sa Pasig, mga trolls. So tama lang naman po yung ginawa ni Mayor Vico. Kung politically motivated, at andyan naman na lahat, pwede mong alamin through Google, pwede mong i-Google, pwede mong i-research, pwede mong bisitahin ang YouTube channel niya, pero hindi mo ginagawa, pero binabanatan mo pa rin siya, di ba? People have a right to ask, and we appreciate any feedback. But I know I have a few more questions, so I hope we can answer this straight. But I think that's important, Vico, that people understand it's not just the building. Kasi ang tao sa corruption sa pagtatayo ng mga building, mahal yun. Kung building lang, mahal yun. Alam mo naman yung pinagdaanan sa Makati, di ba? Pinagdaanan sa iba't ibang lungsod. So I think it's important for people to know it's a full service of the city. Nandun. Okay, another one is, let's talk about health. No, a few problems for you that I hope you can answer this directly. Yung Pasig City General Hospital, totoo na libre, pero one of the challenges ay ang mga gamot ay of course na piniprescribe ng doctors, it's sabi daw nila ng ilan, I'm reading for articles, not always available in the hospitals, pharmacies, the pharmacy, and of course gagastos. Number 2, yung geriatric care ng Pasig lumalaki din because you have an elderly population. So perhaps we can talk about this briefly. How would you improve health services as you go to your last 3 years? My name is Peggy. It's been 98 days since I embarked on this treacherous journey. Totoo po yung sinabi ninyo, we've been successfully implementing no balance billing in our 2 city hospitals. Pero totoo naman po yun, minsan may mga hindi kinikerry na gamot, minsan kailangan bumili yung pasyente ng supply sa labas. Nangyayari po talaga yan, hindi naman kami magkukunwari na hindi.
So yun lamang po mga kaparing bago ang lahat. Don't forget to like and subscribe. Bye!